At ang nagbago ang ating panahon dahil ang spa, acupuncture at yoga hindi na lang daw for adults only. Pwede na rin daw sa babies. Halos isang linggo na raw bugnutin ang 8 buwang gulang na baby na si Kirsten. Ayon sa kanyang pediatrician, meron itong allergic rhinitis o namamaga ang daanan ng hangin sa ilong dahil sa allergy na sanhi ng mga duming nasisinghot ng bata. Ang mga tagapag-alaga ni baby Kirsten nag-aalala na baka lumala ang sakit ng kanilang anghel. Kaya raw isasailalim nila ito sa isang alternatibong paraan ng panggagamot. This time, we want to try naman ibang medications kasi babalik at babalik sa'yo. Andun tayo sa parati na lang magagamot. Baka in time, we'll go for antibiotic. Siyempre mahirap naman na parati tayo, magagamot tayo. Si baby Kirsten dinala ng kanyang mga tita sa isang traditional Chinese clinic para ipa-baby acupuncture. Sa baby acupuncture, mas maliliit na karayom ang ginagamit, pero pareho lang din daw ang epekto sa pasyente. 8 tusok ng karayom ang gagawin sa baby. Una munang tinusukan si Kirsten ng 2 karayom sa ulo. Kailangan daw mabilis ang pagtusok ng karayom dahil hindi maiwasang maglikot ang bata, lalo na sa mga braso nito. It's okay. Kinakausap yung baby, nilalaro para hindi ma-divert lang yung attention niya. Habang tinutusukan ng karayom ang likod ng ulo at batok ni baby Kirsten, hindi man lang niya ito ininda. Kahit mahigit 5 minuto nang nakatusok ang mga karayom, parang wala siyang nararamdaman. Matapos ang 10 minuto, isa-isa nang inalis ang mga karayom. Okay na, wala na. At sa pakiwari ng kanyang tiyahin, tila mas umayos na raw ang lagay ng kanyang pamangkin. Parang gumanda po yung pakiramdam. Parang lumuwag yung bibig niya. Parang hindi na barado. Safe siya for babies. Ma-enhance yung immune system nila. It can also provide better circulation. Isa naman sa pinakasikat na paraan ng pagre-relax ngayon, ang mga spa. Dito nahilig mag-date ang mag-asawang Ramel at Nerissa. Karay-karay ang kanilang 10 buwang gulang na unika iha na si Loris. Mahilig daw kasi si baby Loris na magpa-infant massage. Katulad sa karaniwang spa, ginagamitan din ng iba't ibang scented oil o langis ang katawan ng mga baby. Sabay na hinahagod at hinihilot ng dahan-dahan ang kanyang katawan, na sinasamahan rin ng kaunting stretching. Kaya lang, bigla itong umiyak at pilit na sumasama sa kanyang daddy. Pero dahil tila umepekto na ang masuyong haplos at hilot sa kanyang katawan, nakatulog siya. Parang na rin matanggal yung stress ng bata kasi syempre lalaro kung ano ang ginagawa, maraming activities na ginagawa para tatanggal din yung pagod. Kasi during that deep sleep na may quality, yung pagtulog mo, doon nare-release yung growth hormone. And nagagawa lang yon, ang nagpa-facilitate ng ganon, yung pag nagpapamassage tayo. 300 pesos ang bayad sa isang oras na baby massage. Habang lumalaki ang bata, pwede rin daw itong gamitan ng shiatsu at Swedish massage for kids. Mild lang talaga yung pressure. Kasi pag sasakit yung katawan nila, mabibigla sila. Unlike adult talaga kailangan more pressure. Ayon kay Dr. Marvy Abesamis, pediatrician, wala naman daw siyang nakikitang mali sa ganitong mga klase ng baby treatment. Acupuncture, ang tagal na yan, nakapanahonan pa yan nung araw ng mga inchik, ginagamit na yan, kahit sa mga baby. Yung spa,
Kasi basically, ano yan masahe, infant massage, yan ay napatunayan na rin na epektibo sa maraming mga pangangailangan ng mga bata, lalong-lalo na sa kanyang kalusugan. Sa ibang bansa, may iba't ibang paniniwala kung paano sisiguruhin ang kalusugan ng mga bata. Katulad na lang ng video na ito na kumalat sa YouTube kung saan bilang isang tradisyon daw sa India, inilalaglag ang sanggol sa gusali na may taas na 50 talampakan. Sasaluhin sa isang puting kumot at pagpapasapasahan ng sanggol. Ang paniniwala nila sa ganitong paraan, siswertihin ang bata at magkakaroon ng magandang kalusugan. Paalala lang po, huwag na huwag itong gagayahin. Kumalat rin sa YouTube ang video na ito mula naman sa Russia kung saan isang bata ang pinapasirko-sirko sa ere habang hawak lang ito sa mga braso at paa. Di umano, isang uri ito ng yoga. Paalala lang po muli, huwag na huwag itong gagayahin. May mga usap-usapan na hindi totoong sanggol ang nasa video. Totoo man o hindi, hindi tamang ipagsapalaran ang kaligtasan ng isang bata. Kaya ang yoga instructor na si Edwina, sinisiguro raw na ligtas ang mga batang sumasa-ilalim sa kanyang yoga lesson. So gently lift a little bit, you put the fingers on top. Okay, and then just again lift a little bit and then down, not so high. Habang iminumuestra ni Edwina ang bawat step ng baby yoga gamit ang isang manyika, ang mga nanay mismo ang umaalalay sa kanyang mga estudyanteng sanggol. Sa halip na malagay sa panganib ang mga bata, mas lalo raw mararamdaman ng mga baby na ligtas sila sa kamay ng kanilang mga mommy. May stretching at meron ding mga steps sa yoga na tila idinuduyan o inihehele pa ang mga munting chikiting. Para naman sa mga nanay na ngayon lang isinabak ang kanilang mga anak sa baby yoga, magandang bonding exercise daw ito para sa kanila. He's relaxed and he didn't cry, so that tells me he likes it, he enjoys it, he's alert. Sa culture naman natin sa mga Pilipino, it's normal na yun, hinahawakan lagi yung baby, di ba? Laging kinakarga. But maganda na rin yung may quiet time yung mommy and baby, tas minamassage niya or ginagawa niya yung baby yoga para mas may bonding nga. Sa dami ng mga paraang naiimbento ngayon para siguruhin ang kalusugan ng mga bata, huwag sanang kalimutan, siguruhing ligtas ang mga ito at wala pa ring tatalo sa paglalaan ng sapat na oras sa kanila at pagpapadama ng init ng pagmamahal. Susunod, ang sports car ni Pinoy at iba pang hot cars, mainit sa mata ng mga carnapper.